Magkano ka per kilo? Ako? Sa tingin mo? Ako? Per kilo? Sang-ayon ako doon sa doon sa pagbibigay ng body parts doon sa nangangailangan ng body parts. Ang hindi lang ako sang-ayon yung doon sa paraan kung paano nila kinukuha yung body parts. Ewan ko kung mayroong nagbabawal sa Bible na magbigay ng body parts para makatulong ng ibang yun lang. Sa dami ng Pilipinong naghihirap ngayon, ina nga ba ang easy money sa Pinoy? Kahit pa sa delikadong paraan nila ito makukuha? I mean, first of all, it's their own body parts. So, I mean, decision naman nila kung ano gusto nilang gawin sa katawan nila, di ba? Kung gusto nilang ibenta. Plus, if they die, like kunyari yung sa cornea ba yun, sa eyes, pwede nilang i-donate sa mga taong bulag. So, in a way, it's also possible for other people to benefit from their part of the body. Kaya sa kidney. So, parang two-way din yan. Nakaroon sila ng pera. And then, may tao sila mo tulungan. So, yun. Hindi talaga eh. Kasi parang nakaka-demoralize ng human rights. Saka, I think they're doing that for the sake of money. Kasi mostly, ngayon pera-pera naman talaga eh. What if there was no light? Nothing wrong, nothing right. What if there was no time and no reason or rhyme? Ako nga pala si Ernesto Manupit, 22 anyos, barker sa Blumentritt. Kargador ako dati sa palengke ng Divisoria, pero ngayon sa Muñoz ako nakatira. Nagbenta ako ng kidney nung di sa pa lang ako nun. Medyo bata pa ako nun. Alam kong makakatulong yun sa pamilya ko para yung pera sa magulang ko. Kasi may sakit yung tatay ko nun. Pero ngayon, patay na siya. Hindi na naman ako nagsisisi sa ginawa ko nun eh. Kasi saka mo makakapulot ng 80 mil nun. Tapos ganun-ganun lang yun eh. Tapos kahit na maghapon pa ako ng kargador ng mga gulay sa palengke, siguro hindi ko kikitain ng ganun-ganun yun. Kaya nga nauso yung mga recruiter sa kidney sa Baseco. Naki-usyoso ko kasi mga tropa ko nag-aadin sila. Bali, gusto ng tropa yun. So nakisali lang ako. Tapos sabi sa akin ng recruiter doon, nadadaya yung edad doon. Bata ko kasi ako nun. Isang kidney na naman kukuhanin eh. May mabuhay naman siguro ako sa pang kidney. Nung una, syempre, nagdadalawang isip ako. Kasi takot akong hiwain. Yung sa dugo, takot ako dun eh. Pero nung tinanong ko naman kung magkano, kitain ko. Sabi sa akin mga 100,000 mahigit. Laki nun. Kaya wala nang isip-isip pa. Pumayag na rin ako. Sa St. Luke's ng hospital ko yung punata namin yun eh. Meron daw kasi isang mayamang incheck na kailangan ng kidney. Kaya yun, pagkatapos ng operasyon, hinihingi ko agad yung bayad ko. Wala pang isang araw lumabas na ako ng ospital. Hindi naman pala ganun kasakit. Kasi may mga gamot naman. Binigyan na ako ng 80 mil na recruiter ko. Tapos tinanong ko sa kanya kung bakit kulang ng 20 mil. Sabi niya, tubo niya raw yun sa pag-rect sa akin. Hindi naman ako nagreklamo kasi malaki na para sa akin yung 80 mil. Tapos kailangan ko pang bumili agad ng buot ng tatay ko. Kaya wala na rin akong reklamo. Hindi ko namang inisip una na masama yung ginagawa ko eh. Ngayon ko na lang naisip. Ngayon lang. Parang nagsisisi ba? Parang nagawa ko na eh. Hindi ko na pwedeng ulit kunin.
hindi na natin pwedeng balikan yun eh. Kasi tapos isa pa, nakinabang naman ako sa pera. At buhay pa naman ako at ako usap naman, di ba? Tsaka, katong ko naman to eh. Wala pa naman akong nararamdamang kakaiba pagtapos ng operasyon. Buti na din yun kasi nakatulong na rin ako sa ibang tao, tulad ng tatay ko. That's right. Let's take a breath, jump over the side. Ooh, that's right. How can you do it if you don't even try? Ooh, that's right. Yung question, anong moral stand mo tungkol sa... Doon. Ayun nga, kung ang situation is magbebenta ka dahil wala ka nang makain para lang magkaroon ng pera. Tama bang sabihin immoral? Oo, immoral. Immoral nga. Kasi, unang-una, creation ka ni God, di ba? Tapos, binigay niya sa iyo yung life na yun. Pero, hindi niya sinabi na wala naman nakalagay sa Bible na nagsasabing kapag if you lose hope, parang pag nawawalan ka na ng pag-asa, pwede mong galawin yung katawan mo, parang pwede mong pag-iwalay na para na magkaroon ka ng pera. Kasi sabi sa Matthew, somewhere sa Matthew na Book of Matthew na kahit yung mga birds nga dyan, di ba, nabubuhay pa sila. Nabubuhay pa sila. Kahit wala namang nagpapakain sa kanila, di ba? So, kasi. Yun yung nakalagay sa Matthew na kahit nabubuhay sila, paano pa kaya yung tao, di ba? Kahit na, alam mo yun, kahit na hindi sila nakakain, still nabubuhay pa rin. Pero, hindi naman dun sa paraan na magbebenta ka na ng body parts mo, ganun talaga na magkaroon ng pera. I mean, kung may faith ka talaga, at saka kung yung mindset mo, hindi dun sa nakafocus sa pera, dun sa makukuha mong pera. Pero nakafocus yung mindset mo sa kay God, diba? Parang, if you have hope in Him, if you have faith in Him, alam mo talaga na magkakaroon ka ng pera kahit na hindi mo gawin yun. Yung bagay na yun. So, talagang against. Action. So, sang-ayon ba ako sa ibebenta ng laman ng mga tao para magkapera? Well, masasabi ko sana na cut. The strangest thing was waiting for that bell to ring. Action! Okay lang. Sila naman magsunod. Sige pa. Okay lang. Sila naman magsunod. Iba naman. Ano ba gusto ko? Hindi ko nga alam eh. Ay, bakit okay? Okay lang, sila nga may magsunod eh. Ano naman magagawa kung sila benta yung kitty nila eh. Silver lining the cloud. Action. For me, about this issue, meron lang two concerns about it is that first, you're violating you're violating your body. And second, since for me, I'm Catholic, it's against my religion. I think for yung mga tao na nag-recruit ng mga bata, I think parang binubulag nila yung mga bata dun sa... Wait lang, stop. Sila. Uy, mo sa akin. Oo. And I tried to sing, but I couldn't.
was the hardest part.